I was called names like, paano ba? Plastic. Hindi ko alam kung ano pa yung iba kasi, you know what guys, I also have my personal struggles. Kaya natagalan din akong i-address to. Kasi I'm also battling internally. Kaya hindi ko siya ma-handle. So yun, masakit siya sa akin kasi fan ako ng SB19. So yeah. I'm an 18. And I look up so much to SB19. And okay, I felt better naman kasi I got the assurance from Stel na okay lang sa kanya. So I thought if I try to explain it publicly, people will still stick to that thought about me. So I don't know, I'm just scared na it will affect the reception of our music na we've been working hard for the last 6 years. And ayun, oh my god, first time ko umiyak. Every time na makakita ko ng injustice or unfair system or parang hatred, I always try to do what's right. I always try to do what's good. I experienced bullying. And when the issue sparked, it was high school all over again. So, nung una, hindi naman talaga siya big deal sa akin kasi I never saw anything wrong sa to rethink that action. Sabi ko, oh shit, baka nga there's something wrong with reacting na kahit sabihin kong it was an honest mistake, it can really be frowned upon by many. So that's what I did. Ni-reassess ko yung reaction na yun. And yun nga, nung nag-react ako doon, I didn't know the context of the post. All I know is it was one of those fan idol bardagulan na yung fans gumagawa ng meme ng pictures ng idol nila. Like me, kami, Cup of Joe, every time na parang meron kaming picture na masi-screenshot ito sa totoong buhay na nagpipigil ako ng tawa pag nakakita ko nung nauntog sa jeep. So yan, natawa ako doon. Tapos nung ni-raise na ng fan yun sa akin, I didn't know na it was received very badly. So ayun, nung time na this year ata, parang bunot ako sa mga sa mga nangyayari sa social media, sa lahat. So parang naiintindihan ko and I totally understand yung mga nangyayari sa mga sa lahat-lahat ngayon. Unang-una, gusto ko sabihin na of course, thank you sa inyo kasi alam ko naman na super protective kayo, super concerned, and parang kayo talagang kung nafi-feel nyo na parang nasasaktan kami, ganun, or parang ayaw nyong nakikita kaming nasasaktan or what. And I totally understand kasi alam ko yung ganyang feeling. Parang naging fan din naman ako before. Siyempre, ayoko rin naman na parang yung mga favorites ko o yung idols ko parang inaaway or nababash or anything. So, ako, sa akin lang naman, with all the things happening right now, parang nasabi ko naman na sa inyo na hindi naman ako tinatablan ng kahit ano pa ng mga bashing or anything. Like, hinahayaan ko na lang sabihin ng mga tao yung mga negative things na gusto nilang sabihin about me. Kasi, unang-una, ba't naman ako masasaktan kung hindi naman totoo? So, diba? And, kung ginagamit nila for clout or kung ginagamit nila just to make fun of me, yung mga bagay-bagay para i-bash ako. So, let them be. Kasi parang,
kahit naman anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, kung wala rin naman silang pakialam or hindi sila nakikinig, parang mapapagod lang tayo kakasabi ng kakasabi. So, pagka hindi natin pinansin, tas ma-feel nila na parang, wala na palang effect, parang sila na lang yung mapapagod. So, hayaan na lang natin sila. I know, mali yung ginagawa nila, mali yung bullying, mali yung ginagawa nila na bashing. Pero kasi, parang tayo lang yung mapapagod. Pag paulit-ulit natin sinasaway, pag paulit-ulit tayo sumasagot sa kanila on social media, parang tayo lang yung napagod and mas nanalo pa sila kasi yun yung goal nila asarin ka, goal nila yung parang magalit ka, goal nila is mag-react kayo sa mga post nila. So, yung platform nila is talagang mabibigyan ng, alam mo yun, mabibigyan ng clout. So, parang yung mga ganong klaseng bagay, dapat din nyo na pinapansin or ignore nyo na lang. Kasi, pagka nag-open ako ng Facebook, talaga nakikita ko, especially yung picture nga na kumakalat, yung ginagamit talaga ng lahat to make fun of me, yung parang picture ko nung parang pre-debut ba namin yun o debut namin na photo. Ginagamit nila sa kahit saan, sa mga memes, sa mga kung ano-anong bagay, kino-compare nila sa ibang mga artists, ibang P-pop idols, tapos parang sinasabi nila maasim, gano'n-gano'n. And ako, hindi ako nasasaktan kasi parang unang-una sa lahat, proud ako dun sa photo na yun. Though, hindi lang sa makeup. Hindi, joke lang. I mean, proud ako dun sa picture na yun kasi kahit anong gawin natin, part pa rin siya ng past ko. And proud ako dun kasi yun yung reason bakit ako nandito ngayon. Merong ganong klaseng style, kaya merong style na ganito ngayon. So parang for me, pag nakikita ko yung photo na yun, I feel proud and I feel happy sa kung ano ako ngayon. Pero syempre, as a normal human being, hindi maaalis yung parang kirot na or parang inis na mararamdaman ko kasi nga ginagawang katatawanan yung photo ko. Pero pag iniisip ko, parang ano ba yung goal ng tao na gumamit ng photo ko? Bakit niya pinost yun? Tapos parang pag naisip ko, sino ba tong tao na to na nagpo-post ng photo ko? Ano na ba yung natulong niya sa buhay ko? Pagka naisip ko yun, parang nawawala yung inis, nawawala yung galit. Kasi parang hindi ko naman ibababa yung level ko dun sa taong nag-post na yun para gantihan pa siya. So parang hayaan ko na lang kung sumaya siya dahil sa ginawa niya, edi thankful ako, at least ako yung reason ba't siya masaya. Hindi na ako bababa sa level niya na parang papatulan ko pa siya or parang hindi na ako bababa sa level niya na parang gaganti ako, ibibigay ko yung same energy na ginawa niya sa akin. So parang hayaan ko na lang kasi kahit ano namang gawin ko, ako talaga yung nasa photo and ulitin ko, I feel proud every time na nakikita ko yung photo na yun. Kasi that's me before. And that's me nung mga panahon na gusto kong maabot yung dreams na meron ako ngayon. So parang hindi ko mabubura yung photo na yun dahil part siya ng past ko. And I feel proud on that photo kasi ako yun. And yun yung isa sa naging inspiration ko para pagpatuloy ko kung ano yung gusto ko pang gawin until now. So, but yung mga fans, yung 18, I totally understand yung mga nararamdaman nyo kasi you want to pagtanggol kami, parang gusto nyo na mawala yung mga bashing. Unang-una sa lahat, yung bashing and yung mga bullies, hindi talaga natin sila maaalis dito sa mundo dahil ano talaga sila. Ayoko sabihin dahil alam nating masama yung ginagawa nila and kampo na talaga sila. Anyway, yung mga bully talaga, like, kesa ibalik natin yung energy na binibigay nila sa atin, imbis na awayan natin, pakitaan na lang natin ng magandang bagay. Kasi, pagka pinatulan mo kasi, mas lalo silang, alam mo yun, mas lalo silang magagalit, matutuwa sila, tas sabihin nila, sige, asarin ko pa to, awayin ko pa to. Parang gano'n. Kung pakitaan nyo na mabuting bagay, at least nare-realize nila na parang, ang bait naman nito, ang sama ko palang tao. So parang pa-realize na lang natin na ang pakasama ng ugali nila. Wag na natin patulan. And yung mga ganong klaseng bagay, alam naman natin na, alam mo yun, parang, kahit anong gawin natin kasi, kung yun talaga yung goal nila and meron silang goal na hilahin ka pababa, wala tayong magagawa. So, ang kailangan na lang natin gawin, pakita sa kanila na ginagawa natin yung best natin para umangat tayo sa buhay. So, kung hilahin nila tayo pataas, mapagod sila kakahila sa atin. Kung hilahin nila tayo pababa, hayaan mo sila, mapagod sila kakahila sa atin pababa kasi never naman tayo bumababa. Patuloy tayong umaangat kasi alam natin, mabuti yung ginagawa natin. So,
That's fine. Mas masarap matulog sa gabi na alam mong wala kang inaapakang tao. 'Di ba? Mas masarap matulog sa gabi. Mas masarap gumising sa umaga pag alam mong maraming taong nag-aantay sa and excited kang makita. Yun yung mas mahalaga. Yung mga ganong klaseng tao, hayaan nyo na kasi for sure may gagawin si God sa kanila. And one thing pa, gusto ko lang din i-address yung issue nung parang kasi nga kanina medyo wala akong idea sa nangyayari, but nung nag-message sa akin si Gian about nga sa nangyari, doon lang ako nagkaroon ng idea na parang may ganun pala. And for me, to be honest, I will use my platform to speak up sa mga ganitong klaseng bagay. And I know na kailangan ko rin tong i-clarify dahil ayoko naman na magkaroon kayo ng na ayokong ma-feel nyo na may something between, na may negative between ako with any artist. Ako, to be honest, hindi ko alam yung issue na yun. Not until mag-chat si Gian and makita ko na nga yung mga pinag-uusapan sa social media. Ako naman, ang take ko, kayo, kung ayaw nyong makarating sa amin yung mga negative na bagay, huwag nyo nang i-tweet, huwag nyo nang i-post sa X. Pag-usapan nyo na lang. And kung may mga bagay kayo na ayaw nyo naman i-disclose and ayaw nyo naman na pag-usapan sa loob ng social media or sa X, kung saan pa man, huwag na kayo mag-post ng anything para hindi mapapaisip yung ibang tao na mga walang alam sa pinag-uusapan nyo. Kasi parang ang hirap kasi mag-post na parang hindi mo rin naman sasabihin kung tungkol saan. Parang nagbigay ka lang ng something, nag-hint ka, tas hindi mo rin naman i-share. So parang siya. Parang nakakabuo pa siya ng issue na parang ano bang meron. But to be honest, yung nangyari with Gian, dun nga si Gian po ay from Cup of Joe and isa po siya sa mga kaibigan ko and siya po yung vocalist ng Cup of Joe, si Gian. Nag-reach out siya sa akin kasi nga parang natakot siya na baka mamaya daw galit ako. So sabi ko, bakit? Anong nangyari? Sabi niya nga sa akin, may na-like daw siyang photo, may na-like siyang post na natawanan niya. And parang sabi niya naman sa akin na hindi naman niya intensyon na matawa dahil dun sa photo ko. Natawa siya dahil dun sa caption. And ako naman sabi ko, okay lang naman sa akin, wala naman akong problema. Sabi ko kay Gian, huwag mo nang isipin na parang na feeling mo na na nagalit ako. Huwag mo isipin na nainis ako sa'yo. Kasi okay lang naman, wala naman akong problema. Kasi nandyan na yan yung photo na yan, kalat na. And hindi ko naman na makokontrol yung mga taong makakakita at mga magpo-post nun. Pero ang concern pala ni Gian kasi is yung mga taong nagme-message sa kanya na tinatawag na siya sa kung anong mga bagay. Ang ayoko lang kasi, yung pagdating sa dulo, yung parang masyado tayong paano ba? Before we, anong term doon? I mean, bago tayo magsalita ng masama sa ibang tao, isipin muna natin na kung makakasakit din ba tayo. Okay? Kasi ako, to be honest, wala talaga. Hindi talaga ako nasaktan. And message ko nga si Gian kanina nakita ko yung live niya and talagang naramdaman ko na natatakot siya and naiyak siya dun sa live niya. Message ko kagad siya na parang huwag niya na isipin masyado, huwag na siya umiyak, sana okay lang siya. Pero promise guys, talaga, every time na parang may nangyayaring ganun sa atin, parang kesa magbigay pa tayo ng negative energy, nadagdagan natin, parang mas tingnan na lang natin yung mga bagay na mas ikakabuti pa ng lahat. Kasi pag yung gulo, nilagyan pa natin ng gulo, parang ang gulo na masyado, guys. Ang gulo na ng mundo. Parang maging na tayo na yung pumunta sa mabuting sa ibang, anyways, hindi ko naman sinasabi na pinapalala nyo yung nangyari. Naintindihan ko na concern lang kayo and gusto nyong i-address. And nagsalita naman si Gian and nag-message siya, nag-sorry siya sa akin and nag-sorry din ako sa kanya. Naintindihan ko yung feelings nyo, pero sana please mag-stop na po tayo. Stop na. Parang wag na tayong mang-away, please. Parang
Okay naman eh, wala naman talaga, wala akong naramdaman. Sabi ko kay Gian sabi ko lang sa kanya, nakita ko yan, natatawa nga rin ako kasi ang dami nang gumagamit, tas kung saan-saan. Aminado ako na, masakit, may kirot sa akin pagka ginagamit yung photo na yun. Pero, tulad nga na sinabi ko guys, kahit anong gawin ko, part yun ng buhay ko, and part yun ng past ko. And, ako yung nasa picture, so parang, walang magagawa, ako yun. So, tawanan nila kung gusto nila, okay lang sa akin. Kasi kahit ako naman tinatawanan ko yung photo na yun eh. And wala namang masama. Ang mahalaga naman eh, alam mo yun, basta bukal. Basta bukal sa kalooban nila na wala talaga silang ginagawang masama, parang ganun.